Araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga bayan sa paligid, kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsama ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila, ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naron sa Kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito sila ang nagkamit ng kaparusahan, pati anak nilang babae't lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginoong nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila, naghimagsik pa rin kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman hindi rin siya tinitiis pag nananambitan, dinirinig niya't sa taglay na hirap kinahahabagan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan, ano pa po ang dapat kong gawin?" Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya.
Simulan po natin ang bagong linggong ito sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ako, Father Kevin Crisostomo. Meron tayong kasabihan. Iba po yung see sa look. Iba yung tumingin sa makakita. May mga bagay na nakikita tayo, pero hindi natin tinitignan. There are things that we see, but we do not necessarily look. Sapagkat pag sabing look o tignan, ibig sabihin mayroong mas malalim na paraan o mas malalim na prosesong involved. Hindi lang siya dumaan sa mata, kundi mayroong pag-intindi at mayroong pagsasa puso. Look. Ito yung magandang salitang pagnilayan natin base sa ating ebanghelyo ngayon. Alam natin ang title ng ating gospel reading today, The Rich Young Man. At sa reflection natin, may tatlong look na nangyari dito sa rich young man na ito na inaayahan din tayo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, na gawin din sa ating buhay. Una is look. Look at yourself. Maganda yung unang tanong niya eh. Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Actually, hindi sinagot ni Jesus, kundi binalikan niya ng isa pang tanong. Ano ba nakasulat sa kasulatan? At dito, alam naman natin itong rich young man na to, alam niya ang sagot. Na dapat huwag kang papatay, mangalunya, magnakaw, magsinungaling, sa iyong pagsaksi, igalang ang iyong ama at ina, ibigay iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Alam niya at tinupad niya. Ibig sabihin nun, marunong siyang tumingin sa kanyang sarili. At mga kapatid, ito po yung magandang regular nating ginagawa. Regular, madalas, dapat tignan din ang sarili. Look at ourselves. At magandang tingnan din dito yung deepest desire natin. Sapagkat alam naman natin yung deepest desire din itong rich young man na ito. Gusto niya ng buhay na walang hanggan. Magandang tanongin ang sarili, what is your deepest desire? Ano yung pinakamalalim na hangarin ng ating puso? At madalas, mga kapatid, makikita at makakamtan lamang natin ito kung marunong tayong tumingin sa ating sarili. Ano ba yung mga mahalaga sa atin? Ano ba yung mga values natin? Ano ba yung mga meron tayo? Look at yourself. Look at ourselves. Pangalawang look is look at others. Oo, nakatingin siya sa sarili, pero hindi dapat dito magwakas. Ano yung pangalawang panyaya sa kanya ni Jesus? Sabi ni Jesus sa kanya, nagawa mo na pala yan eh, pero may kulang pa. Humayo ka, ipagbili mo lahat na yung ari-arian, pamahagi mo sa mga dukha ang iyong pinagbilhan, at dahil dito magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Alam nyo, nalungkot siya. Kasi palagi siya nakatingin sa sarili, pero hindi nakikita yung iba. He was always looking at himself, but he forgot to look at others. Paalala din sa atin to. Sa buhay natin, we also have to look at what others need. Ano ba ang kailangan ng ating kapwa? At makikita natin kung ano meron tayo, hindi lang ito para sa atin. Kung ano meron tayo ay nararapat lamang ibahagi natin sa ating kapwa. Hindi lamang dahil ito ay mabuti at dapat gawin, kundi dahil nakikita natin ang Diyos sa kanila. Ito yung paanyaya ni Jesus sa rich young man. Makita niya ang Diyos sa mga tao sa kanyang paligid. At kung ganito ang kanyang gagawin, handa niyang pakawalan kung anuman ang meron siya. Look at others. Kaya din po ba natin tumingin sa pangangailangan ng iba? O puro sarili na lang ang ating nakikita? Which brings us to the third look. Look at Christ. Alam niyo po, ang binasa nating version ng gospel is from the Gospel of St. Matthew. Meron pa pong isang version itong gospel na ito from St. Mark. Meron dong linya na hindi nabanggit dito. Sa dulo, si Jesus, he looked at the rich young man with love. Tinignan niya na may pagmamahal itong batang mayamang binata. Hindi na nabanggit dito pero magandang pagnilayan natin iyon. Look at Christ. At si Jesus, tinignan niya na may pagmamahal itong lalaking nais
magkaroon ng buhay na walang hanggan, tinignan yung puso. At mga kapatid, inanyayahan din ni Jesus na tignan din siya. Sapagkat itong rich young man sa kasamaang palad, hindi tumingin kay Jesus. Umalis na lang, tumalikod na lang. Both in the Mark and Matthew versions of the gospel. Anong challenge dito? Look at Christ. Tignan natin si Jesus. Bakit? Siya yung pinaka-importanting yaman natin. At kapag si Jesus ang yaman na ating buhay, wala tayong hahanapin, wala tayong hihingiin pa. At kung si Jesus ang yaman nating buhay, lahat ng ibang yaman handa nating bitawan. Sapagkat alam natin, ang pinakamahalaga ay nasa atin na, ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Naalala ko si St. Ignatius of Loyola. Sabi niya dun sa kanyang prayer, yung take and receive, O Lord. Sabi niya, ibinibigay ko sa iyo lahat, Lord. Pero isa lang ang hinihingi ko sa dulo, yung pagmamahal mo lang sapat na. At ito'y magandang salita, magandang paalala, magandang katuruan na ating sa puso. Ang pagmamahal ng Diyos ay sapat na, sapagkat siya ang yaman na dapat nating panghawakan at pangingatan. Tatlong look, madaling tandaan, higit sa lahat, dapat natin gawin. Look at yourself. Ano ang pinaka-deepest na desire ko? Look at others. Be conscious. Be aware. Anong kailangan ng iba? Look at Christ. Siya ba ang tunay na yaman ng ating buhay? Kung gayon, handa natin bitawan ang lahat at wala tayong hihilingin pang iba. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami makapagnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Pinagdadasal po namin ang bawat isa, Panginoon, sa mga panahong ito kung saan sa pagpapatuloy namin paglalakbay ay minsan nahanap namin ano ba yung tunay na saya at tunay na ligaya. Alam namin, Panginoon, pinapadalan mo kami ng mga blessings. Pero sana hanapin namin palagi ay ang pinagmulan ng lahat ng blessing, ikaw yon, Panginoon. Salamat sa lahat ng papapala at nawa, Panginoon. Huwag namin kalimutan at lagi namin gawin, maging pagpapala sa ibang tao sa aming paligid. Hiniling namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating paikisa sa pagninilay salita ng Diyos, salita ng buhay. At muli, subaybayan po natin ang ating mga palatuntunan din sa TV Maria para tunay na makita natin at makamtan natin ang yaman ng ating pananampalataya at ang presensya ng Diyos na ating tangi at pinakamahalagang yaman. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.